Yung mga mahihilig mambintang dyan na hindi naman kayang patunayan, manood muna kayo. Attorney G, ano ang pwedeng ikaso sa mga taong nambibintang sa'yo kahit wala naman silang ebidensya laban sa'yo? Isa-isahin natin ang mga pwede mong gawin at ikaso. Kung ang mga ibinibintang sa'yo ay hindi naman ganun kalala, pero naaapektuhan ka pa rin at naiistorbo ka pa rin dahil dito, pwede mo silang kasuhan ng unjust vexation para makulong sila ng hanggang 1 buwan. Pero kung seryoso na, at lalo na kung isang krimen na ang binibintang sa'yo, at may halo ng mali siya ito, pwede mo na silang kasuhan ng libel kung nakasulat ang mga pambibintang nila. O kaya naman cyber libel kung nakapost ito sa social media. At slander kung puro lang ito pagchichismis at pananalita. Ang libel ay may kulong ng hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ang cyber libel naman ay hanggang 8 taon. At ang slander hanggang 2 taon at 4 na buwan lang. At kung ang binibintang sa'yo ay sinumpaan na nila sa pamamagitan ng isang salaysay o kaya tumistigo na sila laban sa'yo, pwede mo na silang kasuhan ng perjury at false testimony para pwede na silang makulong ng hanggang 8 taon. At ang panghuli, kung dahil sa pambibintang nila ay nakasuhan ka ng isang criminal or civil na kaso, dumaan ka sa tamang proseso at naipanalo mo ito, pwede mo na silang kasuhan ng malicious prosecution para makakuha ka ng pera sa kanila sa pamamagitan ng claim for actual moral and exemplary damages. Ayan, kumpleto na yan ha. Kaysa susunod na maging biktima kayo at pangbintangan kayo ng isang bagay na hindi naman totoo, alam nyo na ang gagawin ninyo. Gina!